Para sa mga Hudyo at para sa marami din sa atin ngayon, pag marami kang pera, pag marami kang impluensya, kapag may kapangyarihan ka, kapag mataas ang posisyon mo sa trabaho, kapag may na-accomplish ka sa buhay, pinagpala ka. Kaya nga itong mga taong ito, pagka nakarating ng abroad, kapag dumami na yung pera, kapag meron ng kapangyarihan, kapag na-promote na, kapag nakagraduate na, dun pa lang natin sinasabi yung hashtag, feeling blessed. Pero ang tanong, pinagpapala lang ba tayo ng Diyos sa mga panahon na tayo'y nagtatagumpay, sa mga panahong tayo'y masagana, o sa mga panahong tayo'y masaya? The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When Jesus saw the crowds, he went up the mountain, and after he had sat down, his disciples came to him. He began to teach them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the land. Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the clean of heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they insult you and persecute you, and utter every kind of evil against you falsely because of me. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning, brothers and sisters in Christ. Good morning, Father. Sino ba dito gustong nasasaktan? Gusto nyo masaktan? Gusto ayaw? Naturally, we don't want to feel pain. We don't want to suffer. We don't want to be impoverished. Kaya napakahirap isipin nung sinasabi ng Panginoon na blessed are the poor in spirit. Blessed are those who mourn. Blessed are those who are persecuted. It is simply almost impossible for us to believe what Jesus is saying. Paano magiging pinagpala o mapalad yung mga taong nagdurusa at nahihirapan? You know, why is Jesus speaking in this way? You see, some of the Jews, or most of the Jews, would believe, just like many of us, that only those who are materially rich and only those who are powerful can be blessed by God. Or rather, material riches or power in this world is a sign of God's blessing. Para sa mga Hudyo at para sa marami din sa atin ngayon, pag marami kang pera, pag marami kang impluensya, kapag may kapangyarihan ka, kapag mataas ang posisyon mo sa trabaho, kapag may na-accomplish ka sa buhay, pinagpala ka. Kaya nga itong mga taong ito, pagka nakarating ng abroad, kapag dumami na yung pera, kapag meron ng kapangyarihan, kapag na-promote na, kapag nakagraduate na, dun pa lang natin sinasabi yung hashtag, feeling blessed. Pero ang tanong, pinagpapala lang ba tayo ng Diyos sa mga panahon na tayo'y nagtatagumpay, sa mga panahong tayo'y masagana, o sa mga panahong tayo'y masaya? Ang sinasabi ng Panginoon ngayon, anuman ang sitwasyon sa buhay natin, pwede tayong maging masaya, pinagpapala pa rin tayo. Tanong niyo sa akin, bakit? Dahil ang pagpapala ay hindi nakadepende lang sa mga nararanasan mo sa buhay. Ang pagpapala
ay nakadepende sa Diyos na kasama natin anuman ang pinagdadaanan natin sa buhay. What makes us blessed are not the material things or even the power that we have in this world, because all of these things will fade away. What makes us blessed is the presence of God in every situation of our lives. Na kahit nahihirapan tayo, kahit nasasaktan tayo, may Diyos tayong kasama sa lahat ng pinagdaraanan natin. Do I hear an amen? And that is the point of Jesus when He said, "Blessed are you even in the most difficult moments of your life." What are the things that makes us blessed whenever we experience suffering, persecution, pain, mourning, and all of these things that are undesirable for us? Ano yung pagpapala ng Diyos sa likod ng mga nakikita nating hindi magandang nangyayari sa buhay natin? Number one, always remember that suffering is humbling. Can you repeat that? Dahil sa mga dinaranas nating paghihirap, natuturuan tayong magpakababang loob. Sometimes we want humility, but when you ask God for humility, He will not give you humility. He will give you opportunities to be humble. And it is very humbling for us to realize that there are just things that are out of our control. The things that makes us suffer. The people who makes us suffer. These people are beyond our control. These things are beyond our control. Maraming bagay na nagpapahirap sa buhay ng tao, hindi naman natin kontrolado eh. Pagkakasakit, kontrolado ba natin yan? Ugali ng ibang tao, kontrolado ba natin yan? Hindi eh. Kaya nga, sa mga bagay na wala tayong kontrol at pinahihirapan tayo, nare-realize natin, hindi nga pala tayo Diyos para kontrolin ang lahat ng bagay. May mga bagay na mangyayari sa buhay natin kahit hindi natin gusto dahil hindi tayo ang Diyos. And it is very humbling to admit that there are just things that we cannot do something about. May mga bagay na wala tayong magagawa dahil bahagi yan ng limitasyon ng pagiging tao. Kaya wala kang magagawa kundi tanggapin ang mga sitwasyon na ito at magtiis kung minsan sa kabila ng mga sitwasyon na ito. Nakikinig kayo? Can everybody say it again? Suffering is humbling. At dito sa mga pagkakataong ito, marirealize natin yung sinabi ni San Pablo sa second reading ngayon. Wala tayong ibang maipagmamalaki kundi ang pag-ibig ng Diyos. Dahil ang totoo, sa mga panahong tayo'y walang-wala, doon naman tayo punong-puno ng pag-ibig ng Diyos. Dahil kapag tayo, nakita natin sa sarili natin na wala tayong magagawa, natututo tayong lumapit sa Kanya at nagkakaroon ng pagkakataon ang Diyos na tulungan tayo. When we feel so blessed, when we feel that we are in control, when we feel that we have so much in life, we do not notice God. Diba? Pansinin nyo, pag marami kayong pera, pagka okay na okay ang buhay nyo, baliwala ang Diyos sa buhay ninyo. Doon yung mga pagkakataong tamad na tamad kayong magsimba, hindi kayo nakakaalalang magdasal, yun yung mga pagkakataon na malayo ang loob ninyo sa Diyos. Pero sa mga pagkakataong walang-wala kayo, at kapag inamin ninyo sa sarili ninyong hindi nyo kaya at wala kayong magagawa, dyan tayo nagsisimulang lumapit sa Diyos at binibigyan natin siya ng pagkakataon na tulungan tayo. Yes or no? Kaya yun yung pangalawa. Suffering opens our heart to God. Can you repeat that? Ang ganda nga nung term natin kapag nasasaktan tayo, parang nadudurog ang ating puso. Parang binibiyak tayo. At kapag ka nabiyak ang ating puso, if we are broken-hearted, then God's grace can enter through it. Mas madaling nakapapasok ang Diyos sa buhay natin kapag ka nadudurog ang puso natin. Kapag nabuksan ang ating puso dahil tayo'y nasasaktan. Kaya nga sabi sa Bible, the Lord is close to the broken-hearted. Can you repeat that?
Tingnan nyo nga yung katabi nyo, mukha bang broken-hearted? Ang totoo, in one way or another, hindi lang dahil sa jowa, hindi lang dahil hindi ka kin-rush back ng crush mo. Maraming dahilan para maging broken-hearted tayo. Maraming dahilan kung bakit nalulungkot tayo. Maraming dahilan kung bakit nagre-reklamo tayo sa Panginoon. Dahil marami tayong pinagdadaanan na hindi natin gusto, masakit at mahirap. And some people are even asking me, Father, minsan nagdududa na ako sa Panginoon eh. Father, minsan nagre-reklamo ako sa Kanya. Yung iba galit pa. Father, nagagalit ako sa Diyos. Father, nagre-reklamo ako sa Diyos. Masama po ba yon? Para sa akin, hindi. Tanong niyo sa akin, bakit? Mabuti na yung nagre-reklamo ka, mabuti na yung nagtatanong ka, mabuti na yung nagdududa ka, at least kinakausap mo pa rin siya. Dahil sa paningin ng Panginoon at sa Kanyang pandinig, kahit ang reklamo, kahit ang galit mo, kahit ang tampo mo para sa Kanya, ito ay iyak ng isang anak na lumalapit sa Kanya at humihingi ng tulong. At naiintindihan niya na mahina ang pangunawa natin bilang tao, kaya hindi natin naiintindihan yung mga pinagdadaanan natin. Na kapag lumapit tayo sa Diyos, pakikinggan lang niya tayo at uunawain. Kasi mas malawak ang pangunawa niya kaysa sa atin. Are you listening to me? Hinahayaan ng Diyos na kung minsan tayo masaktan, para hayaan natin siyang tulungan tayo at tayo na may humingi ng tulong sa Kanya. Dahil ang taong gipit, hindi dapat sa patalim kumakapit. Ang taong gipit sa Diyos lamang kumakapit. And lastly, whenever we experience pain in life, whenever we experience suffering, we are blessed. Ask me why. Ask me why. Because we grow. Pain is always a sign of growth. Always remember that. Pag nasasaktan tayo, lumalago ang ating pagkatao. Kaya kung minsan hinahayaan ng Panginoon na masaktan tayo, dahil doon tayo matututo. For example, hindi matututo yung bata na mag-bike kung hindi yan sesemplang. At para sumemplang yan, kailangan bitawan yan. Hindi dahil gusto ng nagtuturo sa kanya na sumemplang siya, kundi bahagi yun ng pagkatuto. Failure, pain, and suffering is part of our growth as human persons. Yes or no? So kapag nasasaktan ka, kapag nahihirapan ka, tiisin mo lang dahil siguradong may itinuturo ang Diyos sa pamamagitan niyan. Alam niyo ba, nung bata ako, napalo ako. Pag may kasalanan akong ginawa, napapalo ako. Taas nga kamay ng napalo dito. Ay, salamat, marami-rami pa. Kasi kapag nasasaktan tayo, mas lalo yata tayong natututo eh. Di ba? Remember the first time na very curious ka dun sa apoy, hinawakan mo, napaso ka. After nun, hinahawakan mo pa ba yung apoy? Hindi. Kasi natuto ka na eh. Especially the suffering brought by sin. Kapag alam mong yung kasalanan ginawa mo, dinala ka sa kapahamakan at dahil sa kapahamakan yun, nasaktan ka, uulitin mo pa ba yung kasalanan ginawa mo? Hindi na. Natuto ka na. Kaya nga, there is learning from suffering. Pakiulit nga po. So just allow yourself to experience the pain sometimes so that you will learn from it. Maraming tao natututo sa hirap ng buhay. Maraming tao natuto dahil nasaktan. Amen? Taas ang kamay ng natuto dito dahil nahirapan at nasaktan. Taas ang kamay. Wow, ang swerte naman ng marami ha. Di kayo nasaktan, di kayo nahirapan. Di sana all. Taas kamay ulit ng sinong natuto mula sa kanilang paghihirap at dahil sila'y nasaktan, taas ang kamay. Palakpakan natin ang mga broken-hearted. And at this point, I want to talk to the parents who are here. Parents, listen to me.
Natuto naman pala kayo sa hirap ng buhay, bakit ayaw ninyong iparanas ang hirap sa mga anak ninyo? Minsan kailangan yung tiisin na magdusa sila. Huwag niyong ibibigay lahat ng ikatutuwa nila at ikagiginhawa nila. Kasi yung natutunan ninyo mula sa hirap ng buhay, hindi na nila matututunan ay pag ipinagkait nyo sa kanila iyon. Dati may kasabihan kapag maigsi ang kumot, matutong mamaluktot. Tingnan ninyo mga kabataan, hindi na alam yung kasabihang yon. Kasi ngayon, kapag maigsi ang kumot, bumili sa Shopee ng bagong kumot na mas mahaba. Kasi we are conditioned to live a comfortable life. And that is why, even in small difficulties, we give up easily. We do not see that there is wisdom in suffering. Sa pagtitiis, may itinuturo ito sa atin. Lumalago ang ating pagkatao kapag hinahayaan natin ang sarili natin na nararanasan yung paghihirap. May karunungan sa pagtitiis. Mga kabataan, makinig kayo sa akin. Listen to me. Pinanganak kayo sa mundo na lahat madali. Ang noodles, nilalagyan lang ng mainit na tubig. Napakadaling makipag-communicate dahil merong internet at social media. Lahat ng bagay madali, kaya konting hirap lang, iyak. Mabagal ang wifi, iyak. Maliit ang baon, iyak. Hindi gusto ng ulam, iyak. Tinuturuan tayo ng Panginoon, matutong magtiis sapagkat lalago tayo sa karanasan ng pagtitiis. Amen ba yun, mga bata at mga kabataang naririto? I cannot hear you. Do not deprive yourselves of the wisdom of suffering. Learn how to endure, even that in little ways that you can endure. Magtiis kayo kahit sa maliliit na bagay, dahil kapag kayo ay nagkaedad na, marirealize ninyo, hindi madali ang buhay. Ang mundong ito ay hindi para sa mga tao na hindi marunong magtiis. Sapagkat sa ating pagtitiis ng kahirapan, tinuturuan tayo ng kapakumbabaan. Sa pagtitiis natin, natututo tayong magbukas ng ating puso sa Diyos at hinahayaan natin ang Diyos na kumilos sa buhay natin. At higit sa lahat, natututo tayo mula sa ating mga pinagtitiisan. Naalala ko nung bata ako, kapag ako'y nasusugatan. Masakit yung masugatan. Tama? Alam niyo kung ano yung mas masakit? Tanong niyo sa akin, ano? Kapag ginagamot na yung sugat. Pero walang ibang daan para gumaling ka, kundi tiisin mo yung sakit na yon. Yes or no? Pero ang pinakamahalaga sa akin ay ito, kapag ginagamot ang aking sugat, ibig sabihin, mahal ako ng aking magulang na gumagamot ng aking sugat. Ganon din tayo bilang tao. Baka kung minsan kaya tayo nasasaktan, hindi dahil gusto ng Diyos na nasasaktan tayo, kundi gusto niya, gumaling tayo. Ang gusto niya, mas maging mabuti tayong tao. Amen. Kung na-bless ka sa pakikinig sa pagninilay na ito, siguradong mabe-bless din ito ang mga taong kakilala mo. Kaya ano pang hinihintay mo? I-share mo na ito sa iyong mga kaibigan at sa iyong mga kapamilya. At huwag mong kalimutan na mag-like at subscribe dito sa ating YouTube channel. At gayon din naman mag-follow sa aking mga social media platforms sa Facebook, Instagram, X at TikTok para manatiling updated sa mga ini-upload kong content. Gayon din naman, maaari ninyong masundan ang aking araw-araw na pagninilay, daily content ito, sa Hallow app. Ito po ang #1 prayer app sa buong mundo na madadownload nyo lang ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store. O kaya naman, hanapin ninyo ang aking mga podcast araw-araw, ang Pagninilay Ngayon ni Father Franz Dizon sa Spotify. Kung nais naman ninyo na magpaabot ng tulong para sa pagpapatuloy ng ating ministry, magpadala lamang ng message sa ating page para sa mga detalye. Muli, ako po si Father Franz Dizon ng Sa Madaling Sabi.
mula po dito sa parokya ng San Martinan Tours, Pandiocesis na Dambana ng Mahal na Poon ng Cruz Sawawa, Bocaue, Bulacan. Mga ka-SMS, let us share the message of salvation.